patient leaves on at 25. Pakinggan niyo po ang balitang ito, ha? Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pagbasura ng isang mababang korte sa kasong drug trade at trafficking laban kay dating Senadora Laila de Lima. Sa 12 pahinang desisyon, ibinaba ng Court of Appeals 8th Division. Ibinalik din ng CA sa mababang hukuman ang kaso para muling litisin ng naaayon sa umiral na batas. Sa nasabing desisyon, pinaburan po ng CA ang petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General na kumukwestiyon sa 2023 acquittal ni De Lima at Ronnie Dayan sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kung saan testigo sa dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos. Nakagawa daw po ng abuse of discretion si Judge Abraham Joseph Alcantara nang ibasura ang kaso batay lamang sa pagbawi o recantation ng testimonya ni Ragos na nauna pong nagdiin kay De Lima sa kaso. Idiniin ng Appellate Court na hindi malinaw na naipaliwanag ng hukom kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, maging ang epekto nito sa mga ebidensyang iniharap at kung aling elemento ng krimen ang hindi po napatunayan. Ayon pa sa CA, ang naging batayan lamang ni Judge Abraham Joseph Alcantara sa pagbasura ng kaso ay ang pagbawi ni Ragos sa kanyang naunang testimonya. Idinid pa po ng Appellate Court na hindi malinaw na ipinaliwanag ng hukom kung alin mga pahayag ni Ragos ang binawi, ang epekto nito sa mga ebidensyang iniharap at kung aling elemento ng krimen ang hindi po napatunayan. Samantala, iniutos naman ng Angeles City, Pampanga Regional Trial Court Branch 11A ang pagpapalabas ng arrest warrant laban kina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kasong qualified human trafficking na kinakaharap ng mga ito. Ang kaso ay nagugat sa sinalakay na Lucky South 99 Scam Hub sa Porac, Pampanga. Ang mga akusado ang itinuturong may-ari at opisyal ng Lucky South 99 na isang pogo na nagpapatakbo ng scam farm at sangkot sa human trafficking. Ang kaso na sinampa laban sa kanila ay isang non-bailable offense. Sa iba pa pong mga mahalagang balita, bibigyan ng Saudi government ng 6 na buwang palugit ang undocumented overseas Filipino workers, partikular na ang mga tumakas na domestic workers para maayos ang kanilang katayuan. Ayon po kay DMW Undersecretary for Middle East and African Affairs, Jainal Rasul Jr., inanunsyo ng Ministry of Human Resources and Social Development ang correction period para po sa illegal domestic workers ng Saudi Arabia. Ang tinatawag pong hurog ay tumutukoy sa mga manggagawa na umiiwas o lumilipan sa kanilang trabaho ng walang pahintulot o yaong tumanggi sa trabaho o tumakas mula sa kanilang employer o sponsor. Sa Saudi, ang isang manggagawa na inulot na hurog ay nagiging illegal at mawawalan ng kanyang legal na karapatan sa reduced service benefits. Pinangunahan ni Rasul ang isang Philippine Labor Mission sa Saudi Arabia mula May 1 hanggang 10 para sa konsultasyon sa mga opisyal ng MHRSD at ng Philippine Government Posts sa Riyadh, Buraida, Al-Kubar at Jeddah. Ang inisyatiba ng Saudi government ay magkakaloob sa undocumented Filipino workers ng legal pathway para maiwasto ang kanilang katayuan at maiwasan ang pagkataho. Ang problema po, pag diniklara kang hurog dyan, kulong agad yan, no? Oo, kulong agad. At hindi ka pwedeng magpunta sa embassy. Oo. Hindi ka pwedeng doon magtago, doon ka magpakupko. Ay, kaya ang rekomendasyon nga dyan dati, sabi ni Pong Marcoleta, dagdagan yun po yung mga abogado sa Middle East para maraming abogado natututok sa mga kaso ng OFWs. Ayo, 6:30